Marshall Peak, Kabanata 4857. Isang pakiramdam ng hindi mapakali. Habang inaakay ni Ku Huaxiang si Tao Lingwan na umalis, mahinang narinig niyang kay si Tao Lingwan na nagsasalita sa pananahimik at takot na tono. Junior sister ko, ang asawa ba ay kumakain ng tao? Oo. Para lumala pa, hinawakan ni Ku Huaxiang ang kamay ng isa pang babae at nagsalita sa malungkot na tono. Kakainin muna niya ang iyong mga kamay dahil may islan ang laman. Pagkatapos, kakainin niya ang iyong mga braso at tiyan. Nang marinig iyon, agad na namutla si Tao Lingwan. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga dahil nag-aalala siyang hindi kayang tiisin ni Tao Lingwan ang pagiging bastos ni Ku Huaxiang. Ang barko ay patuloy na sumulong. Aabutin sila ng ilang buwan bago nila marating ang Star Boundary. Kung si Yang Kai ay nag-iisa, maaari niyang gamitin ang Space Principles upang pabilisin ang paglalakbay. Gayunpaman, hindi niya nagawa iyon dahil may kasama siyang tatlong babae. Hindi niya matitiis na dalhin ang tatlong tao kasama niya gamit ang Space Principles sa loob ng mahabang panahon. Sa anumang kaso, hindi niya iniisip na gumugol ng ilang buwan sa pag-uwi. Habang nasa kalsada sila, pinipino niyang kay ang heaven opening pills kapag librera siya. Kahit na hindi siya nilinang, ang kanyang pamana ay patuloy pa ring lalago dahil sa mga buhay na nilalang at small stone race sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, ang proseso ng paglilinang ng isang Heaven Opening Realm Master ay mapurol at nangangailangan ng oras at akumulasyon. Ang kasabihang maraming maliliit na patak ang gumagawa ng karagatan, ay pinakamahusay na naglalarawan sa proseso. Pagkalipas ng ilang araw, nang pinipino ni Yang Kai ang Heaven Opening Pills, bigla siyang kumunot ang kanyang mga kilay. Muling bumalot sa kanya ang pakiramdam ng pagkabalisa, na nagpaalerto sa kanya. Ilang araw na rin niyang naramdaman ang ganitong pakiramdam, ngunit wala siyang madiskubreng mali pagkatapos niyang suriin ang sarili, kaya naisip niyang imahinasyon lamang niya iyon. Gayunpaman, mukhang hindi ito ang kaso ngayon. Sa parehong pakiramdam na tumatama sa kanya sa pangalawang pagkakataon, hindi ito maaaring maging isang ilusyon. Muli niyang sinuri ang sarili, ngunit wala siyang natuklasang anumang problema. Habang inis kanya ang paligid gamit ang kanyang divine sense, hindi rin niya madetect ang presensya ng anumang pagbabanta. Nagtaka ito sa kanya dahil hindi niya alam kung saan nagmula ang pakiramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, umalis si Yang Kai sa kanyang silid at dumating sa isa pa. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Pagpasok sa silid, nakita ni Yang Kai na si Luo Tinghi ay nakaupo na naka-cross legs. Tila ngayon lang siya naglilinang ng magambala siya. Anong mali? Bakit ka nandito imbes na samahan mo ang mga magiging asawa mo? Si Luo Tinghi ay nagtataka na tumingin sa kanya. Tumango si Yang Kai at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga alalahanin. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Luo Tinghi. Kailan ka huling nataman ng pakiramdam na iyon? Sumagot si Yang Kai. 3 araw na ang nakalipas. Titingnan ko. Iniabot ni Luo Tinghi ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang mga daliri sa kanyang palso. Sa susunod na sandali, isang banayad na puwersa ang dumaloy sa kanyang katawan at masusing siniyasat ang lahat. Gayunpaman, wala ring natuklasan si Luo Tinghi. Matapos bawiin ang kanyang kamay, sinabi niya, "Walang masama sa iyong katawan. May nangyari ba sa miniature universe mo?" Umiling si Yang Kai. "Iyan ang ipinagtataka ko. Sinuri ko na rin ang aking miniature universe, at walang problema dito." Sa paligid ng World Spring, ang kanyang miniature universe ay karaniwang hindi malalampasan. Maliban kung siya ay pumanaw, hindi magkakaroon ng anumang mga problema sa kanyang miniature universe. Bukod dito, wala siyang nakitang anuman nang suriin ang kanyang miniature universe. Sumimangot si Luo Tinghi at napaisip sandali bago sinabing, "Kung hindi mo ito problema, maaaring may nangyari sa mga taong pinakamalapit sa iyo. 2 tao ang maaaring magkadugtong ang kanilang mga puso kapag sila ay malapit na. Kapag naligay sa panganib ang isang tao, mararamdaman ito ng isa saan man sila naruroon." Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Kung totoo ang sinabi ni Luo Tinghi, nahulog kaya si Suyan sa panganib. Bagamat marami siyang kasosyo, si Suyan lamang ang may koneksyon sa puso niya. Kung tutusin, naging close na sila pagkatapos nilang linangin ang parehong secret art noong bata pa sila. Si Shan Qingluo at ang iba ay hindi maihahambing sa kanya sa bagay na ito. Gayunpaman, si Suyan ay dapat na nasa ancestral land kung saan ang ibang mga divine spirit lamang ang maaaring magdulot ng banta sa kanya, lalo na ang mga miyembro ng Kun Clan. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niyang kay na ito ay lubhang malabong mangyari.
Ang mga miyembro ng Kwon Clan ay may hinanakit sa Dragon Clan, ngunit sila ay talagang may mabuting pakikitungo sa Phoenix Clan. Higit pa rito, taglay ni Soyan ang sources ng isang nahulog na Phoenix Empress. Ang mga mula sa 4 Phoenix Pavilion ay mamamatay para protektahan siya. Kahit na gusto ng mga miyembro ng Kwon Clan na saktan si Soyan, hinding-hindi ito papayagan ni Honghu at ng iba pa. Ang Phoenix Clan ay napakalakas sa Ancestral Land, kaya ang mga miyembro ng Kwon Clan ay hindi madaling magbigay ng banta sa kanila. Dapat ba akong pumunta sa Ancestral Land? Nag-alinlangan si Yang Kai. Naramdaman niya na ang kanyang daan patungo sa 7th grade Heaven Opening Realm ay nagiging magulo. Sinadya na niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay sa 7th grade maraming taon na ang nakalipas, ngunit ipinagpatuloy niya ito dahil sa iba't ibang dahilan. Tiyak, maaari siyang lumihis sa Shattered Heaven at tumungo sa Ancestral Land, ngunit magtatagal iyon ng mahabang panahon. Higit pa rito, naniniwala siya na sa proteksyon ng 4 Phoenix Pavilion, si Soyan at ang iba pa ay hindi malalagay sa panganib. Gayunpaman, bakit paulit-ulit siyang nakaramdam ng pagkabalisa kung hindi dahil kay Soyan? Hindi nakapagbigay ng tiyak na sagot sa kanya si Luo Tinghi. Pagkatapos bumalik ni Yang Kai sa kanyang silid, sinubukan niyang mag-focus sa paglilinang ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa halip na mawala, mas lumala ang pakiramdam ng pagkabalisa. May nangyaring mali. Nahulog siya sa kanyang pag-iisip nang sumagi sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga tao mula sa Voidland at High Heaven Palace, ngunit isa-isa niyang inalis ang mga ito. Bigla na lang, nakaisip siya ng posibilidad salamat sa paalala ni Luo Tinghi. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng pagkabalisa ay dahil may nangyari sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang unang taong pumasok sa isip ni Yang Kai ay si Soyan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi lang si Soyan ang malapit sa kanya. Upang maging tumpak, may 9 na tao na hindi talaga maituturing na malapit sa kanya, pero nakatali ang buhay nila sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang loyalty list mula sa kanyang miniature universe at binuksan ito. Ang pangalang Ancient Tianfei, na nakasulat sa dugo, ay nasa unang pahina. Ang tunay na pangalan ni Fatty Chen Tian ay Chen Tianfei. Gayunpaman, dahil sa kanyang bulok na figure, naisip ng mga hindi pamilyar sa kanya na talagang Fatty ang kanyang pangalan. Sa katunayan, siya ang nag-alok ng loyalty list kay Yang Kai. Bilang unang taong nag-iwan ng kanyang pangalan sa loyalty list, natural na nasa unang pahina ang kanyang pangalan na Ancient Tianfei. Ang Heihi, na ang tunay na pangalan ay Do Wenhong, ay nasa ikalawang pahina. Noon, nang pangunahan ni Yang Kai sina Luzo at Guo Ziyan na hanapin ang Star Boundary, sila ay tinugis ni Heihi. Naiwan na walang pagpipilian, hinayaan ni Yang Kai si Luzo na kumain ng isang mid-grade world fruit, na nagbigay daan sa kanya na umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm para magkaroon siya ng puhunan para labanan siya. Sa kalaunan, nasupil nila si Heihi nang may kahirapan at pinabayaan niya ang kanyang pangalan sa loyalty list. Nasa ikatlong pahina si Yun Xinghua. Siya ang pinuno ng Blood Swan Continent kung saan dating naninirahan ang anak ni Guo Ziyan. Dahil kailangan ni Yang Kai ng bagong subordinate sa oras na iyon, nagpasya siyang iwan ang kanyang pangalan sa loyalty list. Sa lahat ng 9 na tao sa loyalty list, sina Chen Tianfei at Yun Xinghua ang pinakamahina dahil sila ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm. Dahil doon, minsan ay nag-alala si Chen Tianfei na iiwan siya ni Yang Kai. Hanggang sa sinabihan siya ni Yang Kai na pangalagaan ang mga miyembro ng Small Stone Race sa Small Stone World bago niya nabigyang kasiyahan ang kanyang isip. Si Mao Zi ay nasa ika-4 na pahina, si Geng Qing ay nasa ika-5 pahina, at si Joya ay nasa ika-6 na pahina. Lahat ng 3 Mountain Lords ng Profoundiang Mountain mula sa Shadowless Cave Heaven ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Si Mao Zi ang pinakamakapangyarihan sa kanila dahil isang hakbang na lang ang layo niya sa 7th grade. Bagamat medyo mahina sina Geng Qing at Joya, nanatili sila sa 6th grade Heaven Opening Realm sa mahabang panahon at malakas sila sa kanilang sariling karapatan. Sa una ay mayroong 4 na Mountain Lords sa Profoundiang Mountain. Gayunpaman, ang 2nd Mountain Lord, Yun Feibai, ay nasaktan ng Lady Boss, kaya naman nagpasya si Yang Kai na patayin siya. Dahil doon, si Mao Zi at ang iba pa ay nagalit kay Yang Kai. Nang iwan ni Mao Zi ang kanyang pangalan sa loyalty list, nakita ni Yang Kai na ang isa pang lalaki ay sabik pa ring makaganti. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon, ang 3 ito ay malamang na tumigil sa pag-iisip tungkol sa paghihiganti sa pagkamatay ni Yun Feibai. Si Yang Kai ay nakapatay na ng higit sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya kahit na nagawa ni Mao Zi na umakyat sa 7th grade, hindi pa rin siya makakapareha ni Yang Kai.
Tiyak na ipahiya niya ang kanyang sarili kung gusto pa rin niyang makaganti kahit alam niyang hindi niya matatalo si Yang Kai. Si Wei Gu ay nasa ikapitong pahina. Katulad ni Mao Zi at ng iba pa, siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Malaki ang kontribusyon ni Wei Gu noong nakikipag-ugnayan sila kay Zuo Quanwei at sa iba pa sa Prison Star. Walang kakaiba sa unang 7 pahina, na nagmungkahi na ang 7 taong ito ay buhay pa at sumipa. Gayunpaman, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Yang Kai ng bumaling siya sa ika-8 pahina. Iyon ay dahil ang pangalang Wenpeng ay nawala nang hindi niya nalalaman. Nang bumaling siya sa huling pahina, nakita niyang nawala na rin ang pangalang Luan Baifeng, tulad ng inaasahan niya. Ang loyalty list ay nagkaroon ng nakakatakot na epekto. Ang taong nagtataglay ng loyalty list ay may ganap na kontrol sa buhay o kamatayan ng mga taong nag-iwan ng kanilang mga pangalan dito. Kung pumanaw ang may-ari ng loyalty list, mawawalan din ng buhay ang mga taong nasa listahan ang mga pangalan. Ang katotohanang nawala ang 2 pangalan sa loyalty list ay nagmungkahi na may nangyari sa kanila. Sa madaling salita, maaaring nawalan na ng buhay sina Zinpang at Luan Baifeng. Si Zinpang ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm lamang. Gayunpaman, gusto niyang Kai na harapin si Luan Baifeng noon, at si Zinpang ang kanyang pinagkakatiwalaang aide. Sa makatuwid, ginamit niya si Zinpang at matagumpay siyang naakit palabas ng Black Prison. Pagkatapos nito, ang mga materyales na nakuha mula sa Black Prison ay ipapadala sa Voidland at High Heaven Palace. Kadalasan, si Zinpang ang humarap sa mga usaping ito. Ang kapaligiran sa Black Prison ay kakaiba at mapanganib, habang si Luan Baifeng ay isa sa pinakamakapangyarihang 6th grade Heaven Opening Realm Masters doon. Bukod pa rito, isa rin siyang eksperto sa Tao of Spirit Arrays. Ang karaniwang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi magiging katapat niya sa loob ng Black Prison. Matapos nilang talunin ang Zuo Quanwei noong nakaraan, bumalik si Luan Baifeng sa Black Prison at nagsimulang magtrabaho sa pagkuha ng mas maraming materyales. Kung walang pahintulot ni Yang Kai, hindi siya madaling makaalis sa Black Prison. Hindi inaasahan ni Yang Kai na silang dalawa ay pumanaw na. Ano ang nangyari sa Black Prison? Napakaraming materyales sa Black Prison, kaya isa itong kritikal na lugar na lubos na itinuring ni Yang Kai. Sa nakaraan, pangunahing nakuha ng Voidland at High Heaven Palace ang kanilang mga materyales sa Yin-Yang element mula sa Black Prison. Kahit na si Yang Kai ay may hindi mauubos na dami ng mga materyales ng Yin-Yang element ngayon, may kakulangan pa rin ng mas mataas na grado na 5 element na materyales. Pagkatapos niyang umakyat sa 7th grade, ang kanyang pag-unlad sa paglilinang ay bibilis kung mayroon siyang kumpletong hanay ng mga materyales ng 7th grade upang pinuhin. Pagkatapos ng lahat, ito ay tumagal ng isang masakit na mahabang oras upang umakyat sa 8th grade mula sa 7th grade. Higit pa rito, maaaring mayroong 8th grade na materyales sa Black Prison. Kaya naman, hindi niya kayang mawala ang Black Prison. Gayunpaman, sa wakas ay nalaman na ni Yang Kai ang dahilan kung bakit paulit-ulit siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Iyon ay dahil magkasunod na pinatay sina Zinpang at Luan Baifeng. Salamat sa loyalty list na mahina niyang nadetect ito kahit malayo siya sa kanila. Nang walang anumang pagkaantala, mabilis niyang ipinatawag sina Ku Huashang at Tao Lingwan. Pagkatapos ay hinanap nila si Luo Tinghi. Nang marinig ni Luo Tinghi ang kanyang paliwanag, sumimangot si Luo Tinghi. Kaya, ang dahilan kung bakit nakaramdam ka ng pagkabalisa ay ang pagkamatay ng dalawa. Marshall Pick, Kabanata 4858. Buhay pa rin. Tama iyan. Tumanggo si Yang Kai. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Luo Tinghi. Kailangan kong magtungo sa Black Prison para tingnan ang bagay. Kahit sino pa ang salarin, babayaran ko sila. May malamig na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai. Wala siyang ideya kung sino ang gumawa ng hakbang sa Black Prison, ngunit si Luan Baifeng ay matagal nang nagtatrabaho para sa kanya. Malaki rin ang kontribusyon niya noong nakikipag-usap sila kay Zuo Quanwei noon. Tiyak, alam ng mga taong may masamang hangarin na siya ay nasasakupan ni Yang Kai pati na rin isang tao mula sa Voidland. Dahil ang hindi kilalang kalaban ay naglakas loob na kumilos kay Luan Baifeng, ang tunay nilang target ay si Yang Kai. Higit pa rito, dahil sa cultivation ni Luan Baifeng, kasama ang kanyang magandang posisyon sa Black Prison, ang taong nakapatay sa kanya ay dapat na nasa 7th grade Heaven Opening Realm kahit papano, at ang tao ay hindi ordinaryong 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sa madaling salita, ang tao ay malamang na mula sa isa sa mga cave heavens o paraiso. Ang high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Shattered Heaven ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na pumasok sa 3,000 worlds.
Thousand Crane Paradise ba ito o Myriad Demons Cave Heaven? Inakala ni Yang Kai na mayroon lang siyang hinanakit sa dalawang sektang ito, ngunit hindi niya maisip ang dahilan kung bakit nagpasya silang patayin si Luan Baifang. Sa sandaling ito, nadama ni Yang Kai na mapalad na nakasama rin si Luo Tinghi. Kung hindi, siya, sina Ko Huashang, at Tao Lingwan ay maaaring hindi siya makakasama sa Black Territory. Ano man ang panganib sa Black Territory, walang magiging problema dahil kasama nila si Luo Tinghi, na isang bagong 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kaya naman, nagpalit ng direksyon ang barko at dumiretso sa Black Territory. Hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa kalsada, at pagkaraan ng ilang buwan, nakarating sila sa isang Great Territory na nasa tabi lamang ng Black Territory. Hindi nagmadali si Yang Kai sa Black Territory para tingnan ang bagay na ito. Dahil patay na sina Luan Baifang at Xin Pang, iminungkahi nito na ang mga pangyayari ay naganap na sa Black Territory. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon. Kahit nakasama nila si Luo Tinghi, isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kaya nagtago sila sa isang basag na Spirit Province at matiag ang naghintay. Si Yang Kai ay minsang nakapunta sa lugar na ito. Ito ang lokasyon kung saan niya tinambangan si Xin Pang, nakalalabas lang ng Black Territory noong panahong iyon, at pinilit siyang iwan ang kanyang pangalan sa loyalty list. Pagkatapos ay pinasuko niya si Luan Baifang at kinuha ang kontrol sa Black Prison. Kahit na mayroong hindi mabilang na ore-star sa Black Territory na puno ng mga materyales, ang lugar ay itinuturing na baog pagdating sa anumang bagay. Si Luan Baifang ay isang babaeng nasiyahan sa mas magagandang bagay sa buhay. Sa makatuwid, panapanahong sinasabi niya sa isang tao na bumili ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan at luho mula sa isang Star City sa karatig na Great Territory. Gustong maghintay ni Yang Kai na may lumabas para malaman niya ang kasalukuyang sitwasyon sa Black Territory. Siya ay medyo maswerte. Matapos maghintay ng kalahating buwan, narinig ni Yang Kai, na nagmumuni-muni, si Ku Huashang na nagsasabi. Junior brother, may lumabas. Nagmamadaling tumangala si Yang Kai at nakitang may lumabas na tao mula sa territory gate na konektado sa Black Territory. Dumiretso ang tao sa Star City. Habang si Yang Kai ay matamang nakatingin sa tao, hindi nagtagal ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Anong mali? Tanong ni Luo Tinghi. Si Xin Pang yan. Napakunot noo si Yang Kai. Nang marinig iyon, natigilan si Luo Tinghi. Yung nawala ang pangalan sa loyalty list. Di ba sabi mo patay na siya? Wala siyang ideya kung sino si Xin Pang, ngunit naalala niya ang pangalan pagkatapos na binanggit ni Yang Kai ang loyalty list sa kanya dati. Sinabi ni Yang Kai, para mawala ang isang pangalan sa loyalty list, ito ay maaaring pinabayaan ko ang tao o siya ay pumanaw. Wala akong binago sa loyalty list, ngunit nawala ang kanilang mga pangalan. Kaya akala ko patay na sila. Gayunpaman, ngayon ay halata na sa kanya na si Xin Pang ay buhay pa at sumipa. Kung ganoon, paano naman si Luan Baifang? Posible bang nag-malfunction ang loyalty list, o peke ito? Lumingon si Luo Tinghi at nagtanong. Imposible yan. Umiling si Yang Kai. Ang loyal list ay totoo, at palagi ko itong iniingatan, kaya walang pinsala dito. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Ku Huashang. Kung ganoon, malamang na nakahanap sila ng paraan para ligtas na maalis ang kanilang mga pangalan sa loyalty list. Maaaring posible iyon, ngunit hindi inakala ni Yang Kai na kayang gawin iyon ni Xin Pang at Luan Baifang. Kahit na kaya nilang gawin iyon, hindi ito magdadala sa kanila ng anumang mga benepisyo sa pamamagitan ng paggawa nito. Ang Black Territory ay isang estratehikong lokasyon na nasa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, kaya kinailangan ding makinig ni Luan Baifang at Xin Pang sa kanyang utos. Sa katunayan, hindi sila kailanman tinatrato ni Yang Kai nang hindi makatarungan sa paglipas ng mga taon. Noon pa man ay naging mapagbigay siya pagdating sa paggantimpala sa kanyang mga nasasakupan. Si Mao Zi at ang iba ay nasiyahan sa hindi mabilang na mga mapagkukunan sa Voidland sa mga nakaraang taon. Hindi lamang sila nag-alala tungkol sa paglalagay ng pagkain sa mesa, mayroon din silang mahahalagang posisyon sa sekta at iginagalang ng lahat ng miyembro nito. Wala silang dahilan para makipagsapalaran na alisin ang kanilang mga pangalan sa loyalty list. Mayroon bang senior expert na nasa likod ng lahat ng ito? Ano kaya ang kanilang intensyon? Sa halip na mag-isip, bakit hindi mo na lang siya puntahan at tanungin? Si Luo Tinghi ay isang babaeng masigla, iyon ang dahilan kung bakit siya sumugod sa Samsara Pavilion noon dahil sa isang maliit na bagay at nagtayo ng napakahirap na heart barrier, pagkatapos ay hinintay na hanapin siya ni Senior Brother Sun.
Iyon ay talagang isang magandang paraan ng paghahanap ng higit pang impormasyon. Hindi alintana kung paano nila naalis ang kanilang mga pangalan sa loyalty list o kung may senior expert sa likod ng mga eksena, malalaman ni Yang Kai ang lahat sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila. Kung gusto ng senior expert na akitin si Yang Kai sa Black Territory, ang kanyang plano ay mabubunyag pagkatapos na makipagkita si Yang Kai kay Zinpang. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Yang Kai na umalis sa pinagtataguan habang mahigpit na sinusundan siya ng mga babae. Sa kawalan, si Zinpang, na naging isang sinag ng liwanag, ay nagmamadali sa Star City sa Great Territory na ito. Nang may makita siyang hamarang sa kanyang daraanan ay bigla siyang nagulat. Natural niyang isinaaktibo ang kanyang World Force at sumigaw. Sino ito? Zinpang, maraming taon na tayong hindi nagkikita. Hindi mo na ba ako nakikilala? Sabi ni Yang Kai, na nakatitig sa kanya. Nang marinig ni Zinpang ang kanyang boses at ginawa ang kanyang mukha, halatang nabigla si Zinpang. Pagkatapos ay mabilis siyang sumaludo sa kanya at sumagot. Sect Master, pasensya na sa pagiging masungit. Patawarin mo ako. Ayos lang. Saan ka pupunta? Walang imot na tanong ni Yang Kai. Hindi man lang maglakas loob na iangat ni Zinpang ang kanyang ulo nang sumagot siya. Pupunta ako sa Star City para bumili ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan para kay Elder Luan. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Luan Baifeng na nagtrabaho para kay Yang Kai ay pawang mga Elder ng Voidland. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag siya ni Zinpang na Elder Luan ngayon. Siyempre, iyon ang kanyang hinarap sa harap ni Yang Kai, ang Sect Master. Hindi sigurado kung ano ang tawag niya sa kanya ng pribado. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. May gana bang uminom muli si Elder Luan? Si Luan Baifeng ay isang alkoholiko. Napagtanto lamang ito ni Yang Kai sa pamamagitan ng kanyang obserbasyon pagkatapos niyang kunin siya bilang subordinate. Kapag may gawain na kailangan niyang gawin, hindi man lang siya umiinom ng kahit isang patak ng alak. Gayunpaman, kapag may ilang librerag oras, mahilig siyang magpakasawa sa alak. Walang sangkap ang Black Territory para sa paggawa ng alak, kaya palagi niyang sinasabi kay Zinpang na bumili ng maraming alak mula sa Star City sa isang kalapit na Great Territory. Gayunpaman, malapit na niyang tapusin ang lahat ng alak at sasabihin kay Zinpang na makakuha ng higit pa. Iyan ay palaging nangyayari sa paglipas ng mga taon. Maamong ngumiti si Zinpang. Talagang mayroon kang matalas na paningin, Sect Master. Sinabi ni Elder Luan, na gusto niyang uminom ng kaunting alak. Babalik ka sa tamang panahon. Palaging sinasabi ni Elder Luan na nalulungkot ang pag-inom ng alak ng mag-isa. Ngayong narito ka na, magiging masaya si Elder Luan sa pag-inom hanggang sa nilalaman ng kanyang puso. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba. Hindi ko siya nakilala sa loob ng maraming taon, ngunit siya ay nananatiling pareho. Tulad ng inaasahan, buhay din si Luan Baifeng. Nagkaroon na ng ganitong haka-haka si Yang Kai nang makita niyang ligtas at maayos pa si Zinpang. Ang mga salita ni Zinpang ay nagpapatunay din sa kanyang haka-haka. Buhay pa si Luan Baifeng, ngunit sa ilang kadahilanan, nawala ang kanilang mga pangalan sa loyalty list. Higit pa rito, ang reaksyon ni Zinpang ay nagmungkahi na hindi niya alam ang katotohanan ito. Kung hindi siya mananatiling kalmado at nakolekta. Kung alam niyang nawala na ang kanyang pangalan sa loyalty list, maguguluhan na sana siya sa sandaling makita niya si Yang Kai. Gayunpaman, kahit na medyo kinakabahan siya, hindi siya natatakot kahit kaunti dahil kumilos pa rin siya tulad ng dati. Mali kaya ang ibang haka-haka ni Yang Kai. Naisip niya noong una na gumawa ng hakbang ang isang senior expert upang tumulong na alisin ang mga pangalan ni Luan Baifeng at Zinpang mula sa loyalty list. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso ngayon. Nakangiti lang si Zinpang bilang tugon dahil wala siyang lakas ng loob na magsabi ng anuman nang sabihin ni Yang Kai ang ugali ni Luan Baifeng. Palihim niyang sinulyapan ang mga babae sa likod ni Yang Kai at napagtanto na hindi rin niya sila kilala. Gayunpaman, ang mga babaeng ito ay lahat ay maganda sa kanilang sariling mga paraan. Hindi niya maiwasang isipin na ang Sect Master ay tunay na mapalad na laging napapaligiran ng mga ganoong babae. Marami ng asawa si Yang Kai sa bahay, ngunit nagawa pa rin niyang ibalik ang tatlo pa. Sinabi pa ni Zinpang, nasaan ka sa lahat ng mga taon na ito, Sect Master? Nabalitaan na nakapasok ka sa Chaotic Dead Territory. Habang inaakala ng lahat na patay ka na, alam namin ni Elder Luan na buhay ka pa, at lilito ka sa madaling panahon. Ang kaligtasan ni Yang Kai ay magkakaroon ng direktang epekto kay Zinpang at sa iba pa. Dahil buhay pa sila, nangangahulugan ito na walang nangyari kay Yang Kai. Sa makatuwid,
Nang kumalat ang chismis na binawian ng buhay si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory, alam ng mga tao na ang mga pangalan ay nasa loyalty list ay nabubuhay pa siya. Sa sinabi nito, sila ay nangamba rin, dahil ang Chaotic Dead Territory ay kilala bilang isang mapanganib na lugar. Nag-aalala sila na si Yang Kai ay mapapahamak na mamatay ng maaga o huli. Kung may nangyari kay Yang Kai, lahat sila ay mawawalan din ng buhay. Tunay na nasiyahan si Zinpang nang makita niya si Yang Kai na lumalabas sa kanyang harapan dahil sa wakas ay magiging kalmado na siya. Tumanggo si Yang Kai. Nakaranas ako ng ilang aksidente. Dahil bibili ka ng alak para kay Elder Luan, dapat kang pumunta ngayon. Hihintayin kita dito, at sabay tayong papasok sa Black Territory. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagtanong si Zinpang. Bakit hindi mo na kita ipadala sa Black Territory? Hindi na kailangan yan. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Noon ay nagmamadaling umalis si Zinpang sa lugar. Ito ay maliwanag na gusto niyang bumili ng alak at bumalik ng mabilis. Habang pinapanood siya ni Yang Kai na umalis, tinanong niya ang iba. May nakita ba kayong kakaiba? Umiling si Luo Tinghi. Walang kakaiba sa kanyang pag-uugali. Bagaman siya ay kinakabahan, ito ay halos kasing dami ng isang subordinate kapag nakikipag-usap sa kanilang pinuno. Tumanggo si Ku Huashang. Wala rin akong nakikitang mali sa kanya. Ang katotohanan na walang mali tungkol kay Zinpang ay nagmungkahi na may nangyaring mali sa ibang lugar. Biglang naramdaman ni Yang Kai na ang usapin tungkol sa Black Territory ay mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Ibinuka ni Tao Lingwan ang kanyang mga labi, na parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawang magsalita sa huli. Nang makita iyon, nakangiting nagtanong si Ku Huashang. May nakikita ka bang kakaiba sa taong iyon, Senior Sister Tao? Agad na lumingon sa kanya si Yang Kai. Isang namumula na Tao Lingwan ang nagsabi sa maliit na boses. Mukhang hindi niya alam na nawala ang kanyang pangalan sa loyalty list. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Bakit mo nasabi? Sumagot si Tao Lingwan. Kung alam niya ito, natakot siya. Iyon ay dahil ang katotohanan na ang kanyang pangalan ay nawala sa loyalty list ay nagpapahiwatig na siya ay nagtaksil sa iyo. Kung ganoon, dapat ay natakot siya nang makita kanya. Marshall Pick, Kabanata 4850. Mga tuntunin. Nang marinig iyon, tumanggo sina Luo Tinghi at Ku Huashang bilang pagsang-ayon. Sabi ng una. Tama. Pinuri siya ni Yang Kai sa pagsasabing. Talagang mapagmasid kang tao, Warner. Kabahagi ako ng parehong damdamin sa iyo. Nahihiyang ngumiti si Tao Lingwan nang makatanggap ng papuri, pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Ito ay talagang isang kakaibang pangyayari. Ang kanilang mga pangalan ay nawala sa loyalty list ng walang dahilan, kaya sila ay dapat napatay. Gayunpaman, hindi lamang sila nabubuhay, hindi rin nila alam ang katotohanan ito. Noon lang, may nakitang maliit na grupo ng mga tao na nagmula sa direksyon ng Star City. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha habang nag-uusap ay nagpapahiwatig na sila ay pamilyar sa isa't isa. Gayunpaman, ang mga aura na lumalabas sa kanilang mga katawan ay hindi malakas. Ang nasa harapan ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm lamang habang ang iba ay nasa 3rd grade. Hanggang sa makalapit sila kay Yang Kai at sa iba pa ay natuklasan nila ang kanilang presensya, na ikinagulat nila. Napakakaraniwan na pumatay ng mga tao at mang-agaw ng mga kalakal sa walang laman. Sa makatuwid, ang hindi gaanong makapangyarihang mga cultivator ay nanganganib na mawalan ng buhay anumang sandali. Gayunpaman, dahil ang parehong partido ay napakalapit sa isa't isa, hindi ito magiging angkop para sa kanila na magpalit ng direksyon ngayon. Sa paggawa nito, magmumukha silang mahina. Tumigil sila sa pag-uusap at nanatiling nakabantay. Nilampasan nila si Yang Kai at ang iba pa bago nagmamadaling umalis. Nang makitang si Yang Kai at ang iba ay walang anumang masamang intensyon o sinusubukang pigilan sila, nakahinga sila ng maluwag. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik ang 4th grade Heaven Opening Realm Master. Nagtataka na tumingin sa kanya si Yang Kai. Nang makumpirma na si Yang Kai ay walang anumang malisyosong intensyon, ang 4th grade Heaven Opening Realm Master ay kinumpas ang kanyang kamao. Nag-aalok ang Yuan Tongguang ng Whitefang Province ng mga pagbati. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Yang Kai. Anong problema? Bagamat hindi pa niya narinig ang tungkol sa Whitefang Province dati, itinuring niya na isa lamang itong dakilang puwersa ng second class sa ilang Great Territory, tulad ng Great Moon Province. Ang isang mahusay na puwersa ay maaaring ituring na ikalawang klase kapag mayroong mid-grade Heaven Opening Realm Masters sa sect, ngunit karamihan sa mga naturang puwersa ay mayroon lamang isa o dalawang 5th grade Masters na nag-aakala ng command.
Ang gayong mga dakilang puwersa ay hindi mabilang sa 3,000 mundo. Si Yuan Tongguang ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm lamang. Dahil nakatayo lang doon si Yang Kai at ang iba pa, hindi niya nagawang hatulan ang kanilang paglilinang. Gayunpaman, may pakiramdam siya na mas makapangyarihan sila kaysa sa kanya, kaya nanatili siyang magalang. Wala talagang seryoso. Itong si Yuan ay gusto lang magtanong kung pupunta ka rin sa Black Territory. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang marinig niya iyon, pagkatapos ay naglaro siya sa pagsasabing. Talaga? Pupunta ka rin ba dyan? Sa parehong oras, naguguluhan siya sa kanyang puso. Bago siya dumating, ang Black Territory ay palaging nasa ilalim ng mahigpit na kontrol ni Luan Baifeng. Kahit na mayroong mga alipin ng Or sa Black Territory, lahat sila ay inagaw mula sa ibang mga lugar gamit ang lahat ng uri ng paraan. Matapos matalo ang mga mula sa Heavenly Sword Union, ang mga bihag ay dinala sa Black Territory bilang mga bilanggo. Sa makatuwid, ang mga pumasok sa Black Territory ay pawang mga alipin ni Luan Baifeng. Kinailangan nilang kumuha ng mga materyales para sa kanya hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi niya kailanman pinahintulutan ang sino man na magkaroon ng kamay sa lugar na ito. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga salita ni Yuan Tongguang, tila ang Black Territory ay nabuksan at kahit sino ay maaaring makapasok ngayon. Nakangiting sumagot si Yuan Tongguang. Oo, narinig ko na maraming materyales sa Black Territory, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong tingnan. Ngayong naging mabait si Warden Luan na buksan ang Black Territory para makapag-extract kami ng mga materyales, isa itong magandang pagkakataon para sa mga cultivator na hindi gaanong makapangyarihan tulad namin. Marami nang nakapasok. Kumunat ang noo ni Yang Kai at nagtanong. Brother Yuan, kagagaling lang namin sa ibang Great Territory pagkatapos naming marinig ang mga chismis tungkol sa lugar na ito, kaya kaunti lang ang alam namin tungkol sa Black Territory at Warden Luan. Gayunpaman, narinig ko na si Warden Luan ay hindi isang mabait na tao. Sa halip, siya ay walang awa at mabangis. Mabubuhay pa kaya tayo kung papasok tayo sa Black Territory? Magagawa ba nating pagmamayari ang mga materyales na nakuha natin? Hindi talaga ako naniniwala. Pinalaki siya ni Yuan Tongguang at nakangiting sumagot. Nakikita ko, yan ang inaalala mo. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nagstay dito sa halip na pumasok sa Black Territory? Ang taong ito ay tila may hindi pagkakaunawaan, ngunit walang intensyon si Yang Kai na magpaliwanag ng anuman. Sinusubukan lang niyang kunin ang ilang impormasyon mula sa kanya. Habang nagsasalita si Yuan Tongguang, tumango siya. Hindi walang basehan ang iyong pag-aalala. Sa nakaraan, walang maniniwala kay Warden Luan kung sinabi niya ang ganoong bagay. Gayunpaman, iba na ngayon, dahil sumali siya sa Voidland at naging elder doon. Siya nga pala, narinig mo na ba ang Voidland dati? Oo. Sagot ni Yang Kai sa payak na paraan. May pakiramdam ng paghanga sa mukha ni Yuan Tongguang habang nagpatuloy siya. Ang Voidland ay hindi ka panipaniwala, lalo na ang master nito. Narinig ko na nasa 6th grade Heaven Opening Realm lang siya, pero napatay na niya dati ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Isa pa, siya ay buhay pa at maayos pagkatapos na masaktan ng Thousand Cranes Paradise noon. Higit pa rito, siya ay isang Great Emperor ng Star Boundary. Sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa Star Boundary dati. Ang isa sa pinakamahalagang kayamanan sa universo, ang World Tree, ay nasa Star Boundary. Ngayon, ang Cave Heavens and Paradises ay nakapagtayo na ng mga Dao Temple sa Star Boundary, at marami silang pakikipagtulungan sa Master ng Voidland. Narinig ko na ang pangalan niya. May awkward na ekspresyon sa mukha ni Yang Kai. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon nang may pumuri sa kanya sa harapan niya. Sa gilid, tinakpan ni Ku Huaxiang ang kanyang mga labi at humajijek. Si Warden Luan ay isang elder ng Voidland. Sa katiyakan mula sa Voidland, walang dapat ipag-alala. Sa katunayan, may ilang tao na yumaman pagkatapos makakuha ng napakalaking benepisyo mula sa Black Territory. Talaga. Mukhang nagdududa si Yang Kai. Talaga bang pinapayagan ni Warden Luan ang iba na kumuha ng mga materyales sa kanyang teritoryo ayon sa gusto nila? Galit na galit siya sa balitang ito habang iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Luan Baifeng. Ang mga materyales sa Black Territory ay napakalaki, ngunit kung ang lahat ng ito ay kinuha ng iba, wala nang matitira para sa Voidland at High Heaven Palace. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may naalala siya. Nagkaroon ng mahiwagang kapangyarihan sa Black Territory. Habang papalapit ang isa sa lugar, mas mabilis na mawawala ang pamana ng kanilang miniature universe. Ang karaniwang tao ay hindi naabot ang kailaliman ng Black Prison.
Pagkatapos ng mga taon ng pagkuha, ang ore stars sa paligid ay halos naging baog. Noong nakaraan, umasa si Yang Kai sa mga epekto ng kanyang Toe-Earring Evergreen Divine Manifestation, kasama ang Void Yin-Yang Mirrors na kanyang nilikha, upang ilipat ang ilang ore stars mula sa inner region ng Black Territory patungo sa periphery. Sa madaling salita, siya lang sa mundo ang makakarating sa kailaliman ng Black Prison. Saan magmimina ang mga taong ito ng ore stars pagkatapos pumasok sa Black Territory? Bakit may mga taong umani pa ng napakalaking gantimpala sa simula? Nakangiting tanong ni Yuan Tongguang. Saan ka galing, brother? Mukhang kakaunti lang ang alam mo tungkol sa Black Territory. Tumanggo si Yang Kai. Narinig ko lang ito mula sa iba. Hindi nakapagtataka. Si Yuan Tongguang ay may ekspresyon na nagpapakitang inaasahan na niya ito. Ilalagay ko ito sa ganitong paraan. Kahit na pinahintulutan ni Warden Luan ang mga tagalabas na kumuha ng mga materyales sa Black Territory, hindi niya nais na mapakinabangan. May mga rules na dapat sundin kung gusto nating pumasok. Mapagpakumbaba na sinabi ni Yang Kai. Paki-enlighten mo ako, Brother Yuan. Magalang na tumugon si Yuan Tongguang, pagkatapos ay nagpaliwanag. Ano man ang iyong pinagmulan o paglilinang, maaari kang pumasok sa Black Territory at kumuha ng mga materyales. Gayunpaman, ang mga materyal na iyong natuklasan ay hindi ganap na sa iyo. May sariling rule si Warden Luan. Para sa mga materyales sa 3rd grade at sa ibaba, maaari nating ibulsa ang lahat. Para sa mga nasa itaas ng 3rd grade at mas mababa sa 5th grade, maaari naming panatilihin ang kalahati ng mga ito. Para sa mga nasa itaas ng 5th grade, hindi natin maaaring itago ang alinman sa mga iyon dahil kailangan naming ibigay ang lahat kay Warden Luan. Tiyak, hindi kanya hahayaang magtrabaho ng librere kapag iniabot mo ang mga materyales sa itaas ng 5th grade, bibigyan kanya ng ilang heaven opening pills bilang isang paraan ng kabayaran. Ang kabayaran ay hindi magiging malaki, ngunit ito ay kasiya siya. Nang marinig iyon, itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. So, iyon ang mga patakaran. Ang mga patakaran ay medyo patas. Napangiti si Yuan Tongguang. Sa katunayan, ang mga patakaran ay patas. Kung hindi pa binuksan ni Luan Baifeng ang Black Territory, hindi maaaring pumasok ang mga tagalabas sa lugar at kumuha ng mga materyales. Ang mga materyal na mas mababa sa 3rd grade ay walang gaanong halaga, kaya maaari nilang panatilihin ang mga ito. Ang mga materyales ng 4th grade at 5th grade ay mahal, kaya kalahati lang ng mga ito ang kanilang naitatago. Para sa mga materyales na mas mataas sa 5th grade, hindi nila maaaring itago ang alinman sa mga ito, ngunit babayaran sila ni Luan Baifeng ng ilang heaven opening pills. Kung ganoon, makakaakit ito ng maraming mahihinang heaven opening realm masters na magtrabaho para sa kanya. Si Yuan Tongguang, na nasa 4th grade heaven opening realm, ay isa sa gayong tao. Ang paglilinang ng grupong ito ay hindi mataas o mababa, kaya hindi sila magkakaroon ng maraming kayamanan o paraan upang makakuha ng higit pa. Walang duda na ang pagtatrabaho sa Black Territory ay isang magandang opsyon. Bukod sa 4th grade heaven opening realm masters, maging ang mga 5th grade ay magiging interesado sa ganoong deal, hindi pa banggitin ang mga nasa ibaba ng 4th grade heaven opening realm. Masyadong mababa ang kanilang mga grado, kaya napakahirap para sa kanila na kumuha ng mga cultivation materials. Sa sandaling kumalat ang balita, maraming tao ang magde-stream sa Black Territory. Marami na bang tao sa Black Territory? Tanong ni Yang Kai. Sa tingin ko ay hindi. Total, ilang sandali lang ang nakalipas nang kumalat ang balita. Naniniwala ako na mas maraming tao sa loob ng ilang buwan. Kailan kumalat ang balita? Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Mga 3 buwan na ang nakalipas. Sagot ni Yuan Tongguang habang may pag-aalinlangan siyang tumingin kay Yang Kai. Kailan mo nalaman ang tungkol sa balita? Kalahating buwan na ang nakalipas. Walang pakialam na sabi ni Yang Kai. Narinig kong may nagbanggit nito sa isang Star City, kaya naging curious ako. Gayunpaman, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Napatawa si Yuan Tongguang. Inaasahan na nag-aalala ka. Sa totoo lang, hindi rin ako naniwala noong una. Kung hindi dahil sa kapos ako sa pera, hindi sana ako nakipagsapalaran. Ang totoo ay ang sitwasyon sa Black Territory ay katulad ng inilarawan ko. Malalaman mo pag pumasok ka. Gulat na tiningnan siya ni Yang Kai. Ibig mo bang sabihin ay nakapasok ka na sa Black Territory? Tumanggo si Yuan Tongguang. Mabuti, pumasok ako 1 beses 2 buwan na ang nakakaraan at nakakuha ng ilang mga pabuya. Tiyak, hindi ko ito itatago sa aking sarili, kaya bumalik ako sa sekta at dinala ang aking mga kapatid dito. Habang nagsasalita siya,
tinuro niya ang mga tao sa likod niya. Sila ay tila mga disipulo mula sa parehong sect na kanyang nabanggit. Ang kanilang mga paglilinang ay katulad din sa kanya. Huminto siya sandali bago sinabing, "Kung gusto mo, pwede kang sumama sa akin. Upang maging tapat sa iyo, may ilang panganib kapag nag-extract kami ng mga materyales sa Black Territory." Bagamat bukas palad si Warden Luan dahil hindi niya ibabawas ang mga reward na sa atin, wala rin siyang pakialam sa ating kaligtasan. Kung hindi tayo magsasama-sama at magsanib puwersa, baka mapansin tayo ng iba kung may magandang makuha tayo. Noon nalaman ni Yang Kai kung bakit bumalik si Yuan Tongguang para kausapin siya. Maliwanag na gusto niyang anyayahan si Yang Kai at ang iba pa na sabay na pumasok sa Black Territory at bumuo ng isang maliit na grupo. Kahit na si Yang Kai at ang kanyang mga kasama ay hindi kailanman nagpakita ng kanilang paglilinang, maliwanag na sila ay makapangyarihan. Bukod dito, ang tatlong magagandang babae sa grupo ay walang alinlangan na kaakit-akit sa kanila. Marshall Pick, Kabanata 4860. Magkasamang pumunta. Ang Black Territory ay nababalot ng misteryo. Tila kailangang personal na tingnan ni Yang Kai ang bagay na ito. Sa una ay sinadya niyang hintayin si Xin Pang na bumalik bago siya tumuloy sa Black Territory kasama niya, ngunit nagbago ang isip niya. Kung tutusin, kung sasama siya kay Xin Pang, makikita niya kaagad si Luan Baifang, at hindi niya magagawang mag-imbestiga sa katotohanan ng mag-isa. Kaya naman, sa harap ng imbitasyon ni Yuan Tongguang, pinag-isipan lang niya ito saglit at sumang-ayon dito. Mabuti. Pasensya na sa abala sa iyo noon, Brother Yuan. Ang isang tuwang-tuwa na si Yuan Tongguang ay masigasig na nagsabi sa kanyang mga kapwa-kapatid na lumapit at magpakilala. Sinabi sa kanila ni Yang Kai ang isang pekeng pangalan, ngunit ang apelyido ay Yang pa rin. Hindi siya maglakas loob na sabihin na alam ng lahat sa 3,000 mundo ang kanyang pangalan, ngunit tiyak na maraming tao ang nakakaalam kung sino siya. Tungkol naman sa background niya, nagsinungaling siya sa kanila na galing siya sa Great Moon Province. Nang marinig iyon, natahimik si Yuan Tongguang at ang iba pa. Sa malawak na universo na ito, ang mga dakilang puwersa na may pangalang probonsya ay hindi magiging masyadong makapangyarihan. Sa makatuwid, nang malaman na si Yang Kai at ang kanyang mga kasama ay mula sa Great Moon Province, huminto si Yuan Tongguang at ang iba pa na ma-pressure. Bukod dito, naniniwala sila na si Yang Kai at ang kanyang mga kasama ay naaakit sa mga materyales sa Black Territory. Ang Heaven Opening Realm Masters na pumunta dito para kumuha ng mga materyales ay hindi magiging masyadong malakas, na ang pinakamalakas sa pangkalahatan ay 5th grade. Sabay-sabay na tinungo ng grupo ang Territory Gate. Hindi mahirap itago ang paglilinang ng isang tao. Hanggat sila ay maingat sa pag-activate ng kanilang mga kapangyarihan, si Yuan Tongguang at ang iba pa ay walang malalaman. Ang iba pang mga lalaki mula sa Whitefang Province ay halatang interesado kay Ku Huaxiang at sa dalawang babae habang patuloy nilang sinusubukang makipag-chat sa kanila, ngunit tumugon lamang ang dalawa sa paraang walang awa. Makalipas ang 1 oras o 2, nakarating na sila sa Territory Gate. Nagpatawag si Yuan Tongguang ng artifact ng flight type at tumango kay Yang Kai. Brother Yang, mauna na kami at hintayin ka sa kabilang dulo. Kasunod nito, sila ay pumasok sa artifact, na naging isang sinag ng liwanag at sumugod sa Territory Gate. Noon naalala ni Yang Kai na nagpapanggap siyang hindi gaanong makapangyarihang cultivator. Kumbaga, hindi siya makadaan sa Territory Gate na mag-isa ang katawan. Sa katunayan, ang isang tao ay makaramdam ng matinding pressure kapag dumaan sa isang Territory Gate. Tanging ang mga high-grade Heaven Opening Realm Masters ang ligtas na nakadaan sa isang Territory Gate nang walang anumang proteksyon. Ang mga mid-grade masters ay maaari pa ring tumawid sa mga gate kung handa silang gumamit ng malaking lakas, habang ang low-grade masters ay mangangailangan ng protective artifact. Si Yang Kai ay isang dalubhasa sa Dao of Space, at ang kanyang pangangatawan ay matatag. Sa makatuwid, siya ay karaniwang lilipat lamang sa Territory Gates nang walang anumang proteksyon, at hindi pa siya nakakaranas ng anumang panganib sa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang artifact na partikular na ginamit para sa pagdaan sa Territory Gates. Sa kabutihang palad, si Ku Huaxiang ay nakahanda ng husto. Alam kung ano ang nasa isip ni Yang Kai, nagpatawag siya ng isang mukhang ordinaryong flight-type artifact. Matapos silang apat ay pumasok dito, ang artifact ay umangkas patungo sa Territory Gate. Sa susunod na sandali, nakarating sila sa Black Territory. Iniimbak ni Ku Huaxiang ang artifact, pagkatapos ay ipinakita ang kanilang mga figure. Nagtataka ang mga babae sa paligid dahil ito ang unang beses na bumisita sila sa Black Territory. Ang lugar na ito ay naiiba sa lahat ng iba pang Great Territories.
Walang kahit isang nagniningning na bituin sa kawalan, na parabang nilamon ito ng walang katapusang kadiliman. Isang mapanglo na aura ang bumalot sa bawat sulok ng Great Territory na ito. Maging ang dakilang bituin ng araw sa kaibuturan ng kawalan ay naglabas lamang ng mahinang liwanag, na parabang ito ay isang matandang lalaki na ang mga araw ay binilang. Napakunot ang noo ni Luo Tinghi habang ang aura sa Black Territory ay nakakaramdam ng discomfort sa kanya. Agad na nakita niyang kay si Yuan Tongguang at ang iba pa, na unang dumating sa lugar na ito. Kasalukuyan silang nagmamasid sa paligid. Nang makita si Yang Kai at ang kanyang mga kasama, magiliw na ikinaway ni Yuan Tongguang ang kanyang kamay. Brother Yang, nandito na tayo. Tumanggaw si Yang Kai at inakay ang mga babae na mag-shuffle patungo sa kanila. Pagkatapos nilang magtipon, sinabi ni Yuan Tongguang, Brother Yang, dadalhin ko kayong lahat para dumaan muna sa proseso ng pagpaparehistro. Makakakuha lang kami ng mga materyales mula sa Orstars pagkatapos makakuha ng identity token. Mabuti. Tumanggaw si Yang Kai. Si Yuan Tongguang ang nanguna sa kanila, at ang iba ay sumunod sa kanya ng malapitan. May isang basag-basag na spirit province na hindi kalayuan sa Territory Gate, isa na sapat lamang para sa isang palasyo na mauupuan. Maraming tao ang makikitang pumapasok at umaalis sa palasyong ito. Ang ilan sa kanila ay nalungkot habang ang iba naman ay mukhang masaya. Ang mga taong ito ay halos 3rd grade at 4th grade Heaven Opening Realm Masters. Bilang karagdagan, mayroong isang maliit na bilang ng mga 5th grade. Maliwanag na kusang loob silang pumunta sa Black Territory para magmina ng mga ores, at talagang napakaraming tao. Tulad ng sinabi ni Yuan Tongguang, maraming tao ang nakarating na sa lugar na ito halos 3 buwan pagkatapos kumalat ang balita na kahit sino ay malayang makakarating sa Black Territory at kumuha ng mga materyales. Hindi mahirap hulaan na mas maraming tao ang darating sa malapit na hinaharap. Higit pa rito, nag-aalala si Yang Kai tungkol sa katotohanang naganap ang insidente 3 buwan na ang nakakaraan. Ilang buwan na ang nakalipas, bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos ay natuklasan niya na ang mga pangalan ni Luan Baifeng at Xin Pang ay nawala sa loyalty list. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, napagtanto niya na nagsimula ang oras ng pagbabago sa Black Territory matapos mawala ang kanilang mga pangalan sa loyalty list. Ang mga taong pumasok at lumabas ng palasyo ay halos magkakagrupo. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang naglibot bilang mga individual. Tila naunawaan nila na kailangan nilang magsanib puwersa upang panatilihing ligtas ang kanilang sarili. Nakapunta na si Yuan Tongguang sa lugar na ito, kaya pamilyar siya sa pamamaraan. Inakay niya silang lahat na pumasok sa palasyo. Tumingin si Yang Kai sa paligid at nakitang maraming mesa sa loob. Maraming tao ang nakapila sa harap ng mga mesa. Sa likod ng mga mesa ay ang abalang Heaven Opening Realm Masters na nagtanong tungkol sa kanilang mga pangalan, cultivations, at background. Pagkatapos ng pagpaparehistro, bibigyan nila ang bawat kalahok ng identity token. Sa ganitong paraan, matapos laminggalinga sa paligid, dinala sila ni Yuan Tongguang sa isang partikular na desk at pumasok sa likod ng pila. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Yang Kai sa mahinang boses. Mabuti ang pakikitungo ko sa lalaking iyon, kaya maaari kong hilingin sa kanya na magtalaga ng mas magandang Orstar sa amin mamaya. Noon napagtanto ni Yang Kai kung bakit pinili ng isa pang lalaki na pumila sa harap ng desk na ito. Ang mga tao sa likod ng mga mesa ay dapat na mga subordinate ni Luan Baifeng. 2 beses nang nakapunta si Yang Kai sa Black Territory, kaya nakita siya ng karamihan sa mga nasasakupan ni Luan Baifeng. Noong una ay nag-aalala siya na malantad ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya kilala ang taong inaangkin ni Yuan Tongguang na may mabuting pakikitungo. Maliwanag na hindi pa niya ito nakita noon, kaya't natahimik siya. Ilang sandali lang, si Yuan Tongguang at ang iba pa. Nagkakasundo talaga sila. Lumakas ang pagkakaibigan matapos lihim na ipasa sa kanya ni Yuan Tongguang ang isang space ring. Ang tao ay nagbigay ng isang matangkad na ngiti. Ang bilis mong bumalik, little brother Yuan. Umalis ka sa lugar na ito halos mahigit 10 araw na ang nakalipas. Nakangiting sumagot si Yuan Tongguang. Mabait si Warden Luan para ibigay sa amin ang magandang pagkakataong ito. Mawawala ang pagsisikap ni Warden Luan kung hindi sasamantalahin ng Yuan na ito ang pagkakataon. Tumanggo ang tao. Natutuwa akong kung ano ang iniisip mo. Well, kahit magkaibigan tayo, kailangan pa rin nating sundin ang rules. Galing ba sila sa sect mo? Walang pag-aalinlangan, isinubsob ni Yuan Tongguang ang kanyang ulo. Oo, halinhan mong sabihin sa akin ang iyong pangalan at paglilinang, kung gayon.
Ang tanong ng tao. Sinenyasan sila ni Yuan Tongguang na humakbang pasulong. Hindi ito kukuha ng maraming oras upang dumaan sa proseso ng pagpaparehistro at makatanggap ng mga token ng pagkakakilanlan at makalipas ang ilang sandali, naayos na ang lahat. Sa isang tame-time na ekspresyon, sinabi ng tao kay Yuan Tongguang. Little brother, nakapunta ka na dito minsan, kaya alam mo ang mga patakaran sa Black Territory. Hindi ko na sila dadaan pa. Umaasa ako na mananatili ka sa mga patakaran at huwag magtago ng anumang kayamanan sa iyong sarili. Mapupunta ka sa isang kakilakilabot na estado kapag nalaman natin ang tungkol dito. Hindi ako mangangahas na labagin ang mga patakaran. Mabilis na tumanggo si Yuan Tongguang, pagkatapos ay nagsalita sa mahinang boses. Ang All-Star ay magsisimula sa pagkakataon ito. Sinaman siya ng tingin ng tao na nagmumungkahi na ang isang tacit na kasunduan ay naabot sa pagitan nila. Huwag kang mag-alala, little brother. Napakahusay ng All-Star na itinalaga ko sa iyo sa pagkakataong ito. 10 araw lang ang nakalipas, may nag-extract ng 7th grade wood element material mula doon at nakatanggap ng 10 milyong heaven opening pills. Napabuntong hininga si Yuan Tongguang at napalunok. 10 milyon. Ayon sa market rate, ang isang 7th grade wood element material ay nagkakahalaga ng 150 milyon. Kahit na ang 6th grade ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Tiyak, hindi sapat ang 10 milyong heaven opening pills para makabili ng material na 7th grade wood element. Gayunpaman, ang bilang ay itinuturing na sapat bilang isang gantimpala para sa paghahanap lamang ng isa. Pagkatapos ng lahat, ang buong Black Territory ay teritoryo ni Luan Baifang. Kung hindi niya binuksan ang lugar na ito, walang maaaring pumasok at kumuha ng mga materyales. Hindi lamang niya pinayagan ang mga tagalabas na pumasok, kundi gagantimpalaan din niya ang mga nagbigay ng mahahalagang materyales. Tiyak na nasiyahan ang mga naghahanap ng kayamanan sa lugar na ito. Tinapik ng tao ang balikat ni Yuan Tongguang. Magtrabaho ng husto, little brother. Kung yumaman ka, hindi mo ako dapat kalimutan. Upang maging tapat sa iyo, naiinggit ako sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa utos ni Madam, natukso na rin akong kumuha ng mga materyales. Huwag kang mag-alala, brother. Kung swertehin itong si Yuan na makakuha ng material na 7th grade, hindi ko makakalimutan ang tulong na inaalok mo sa akin. Ang tao ay nagbigay ng isang matangkad na ngiti. Kukunin ko ang iyong salita para dito, kung gayon. Pagkatapos nilang gawin ang maliit na usapan, iwinagayway ng tao ang kanyang kamay, pagkatapos ay dumating ang isang maikling heaven opening realm master. Ang tao ay nagutos. Dalhin sila sa All-Star 16. Ang maikling heaven opening realm master ay tumanggo nang matanggap ang utos, pagkatapos ay sinabi kay Yuan Tongguang. Sumama ka sa akin. Pagkatapos magpaalam sa taong nasa likod ng desk, pinangunahan ni Yuan Tongguang si Yang Kai at ang iba pa na sundan ang maikling heaven opening realm master. Sa pag-alis sa basag na Spirit Province, ang maikling heaven opening realm master ay nagpatawag ng barko at pinasakay sila. Nakatayo sa deck, tuwang-tuwa si Yuan Tongguang. Ang All-Star 16 na ay isa sa mga nangungunang stars, kaya dapat mayroong maraming materyales. Mga junior brothers, kailangan nating magtrabaho ng husto pagdating natin doon, dahil responsable tayo sa pagpapaunlad ng Whitefang Province. Tumanggo ang junior brothers habang mukhang handa silang gawin ang kanilang makakaya para makuha ang mahahalagang materyales na iyon. Pagkatapos ay bumaling si Yuan Tongguang kay Yang Kai. Brother Yang, paumanhin sa pagsisinungaling ko na lahat kayo ay galing sa sect ko. Gusto ko lang iligtas tayo sa gulo. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Brother Yuan. Dapat kaming magpasalamat sa iyo sa pagligtas sa amin ng abala. Ngumiti si Yuan Tongguang. Gayunpaman, may isang bagay akong kailangan ipaliwanag sa iyo. Pakiusap, Brother Yuan. Ito ang rules na sinabi ko sa iyo dati. Kailangan mong tandaan ang lahat ng mga grado ng mga materyales na maaari mong itago o kailangan mong ibigay. Kapag umalis tayo sa Black Territory, kailangan nating dumaan sa isang inspection. Ang mga nagsisikap na panatilihin ang mga materyales sa kanilang sarili ay magtatapos sa isang kakilakilabot na estado. Noong nakaraan, mayroong isang tao na nag-iingat ng isang 6th grade na materyal, at anong nangyari sa kanya? Tanong ni Ku Huashang. Napabuntong hininga si Yuan Tongguang. Hindi pa rin yata siya patay. Naguguluhan si Tao Lingwan, ngunit hindi siya maglakas loob na tanungin si Yuan Tongguang tungkol dito. Sinabi niya kay Ku Huashang sa maliit na boses. Hindi ba magandang bagay na hindi siya patay? Nakangiting sumagot si Ku Huashang. Minsan, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay.
Senior sister, narinig mo na ba ang tungkol sa mas masahol pa ang kapalaran kaysa kamatayan, dati? Noon naunawaan ni Tao Lingwan kung ano talaga ang ibig sabihin ni Yuan Tongguang. Sa isang iglap, namutla ang mukha niya.